Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening, Father. Mula sa ating unang pagbasa, ay narinig nating ang Diyos ay nagbigay ng tubig para sa kaniyang mga tao sa desierto. Ang mga tao ay umiiyak para sa tubig at binigyan sila ng Diyos ng tubig. God satisfied their thirst and strengthened them on their journey toward the promised land. This prefigured the living water that was mentioned in the gospel today. Sa lumang tipan, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ang tubig para sa kanilang physical ng pakauhaw. Samantalang sa bagong tipan, si Jesus mismo ang tubig na nagbibigay buhay sa ating pakauhaw. The conversation between Jesus and the Samaritan woman nagbibigay sa atin ng isang larawan kung saan pinangunahan ni Jesus ang babaeng Samaritana mula sa pisikal ng pakauhaw tungo sa spiritual ng pakauhaw. Ang pagbasa ngayong linggo ay nagpaalaala sa ating lahat ng ating pangangailangan sa tubig ng buhay. Si Jesus mismo ang tubig ng buhay. Sinabi ni Jesus na ako ang tubig ng buhay. Ang sino man umiinom ng tubig na ito ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tubig ng buhay. Si Jesus ang buhay o tinapay ng buhay. Jesus is the living water. And Jesus is the living bread. Siya ang kompletong pagkain para sa ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, let us continue to feed and allow Jesus to continue to feed our thirsty soul and a hungry soul with the Eucharist. Tularan natin ang babaeng Samaritana na humihingin itong tubig ng buhay. Nagtagpuan niya kay Jesus. Jesus continued to satisfy our thirsty souls. So mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma ito, ay turuan natin ang ating kaluluwa na mauuhaw at magutom kay Kristo. Siya ang tunay ng tubig ng buhay at siya ang tunay ng tinapay ng buhay. Mag-aayuno tayo mula sa pagkain, gutom at uhaw kay Jesus sa Eucharistia. Let us fast from food and thirst for Jesus in the Eucharist. Maging katulad tayo ng babaeng Samaritan na uhaw sa tunay ng tubig. Ang tunay ng tubig para sa ating nauuhaw, si Jesus na mismo. So mga kapatid, Jesus continued to satisfy our souls in the Eucharist. He is the living bread and He is the living water. So, mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma ay magandang panahon para sa ating lahat. I-teach, i-educate ang sarili natin para uhaw at nagutom para kay Jesus sa Eucharistia. Siya ang tunay ng
tinapay, siya po ang tunay ng tubig para sa ating kaluluwa. He is the real bread. He is the real water for our thirsty souls. So let us continue to pray for ourselves, prepare ourselves for the resurrection of Jesus in the Easter. Amen.